Pagkain ng mahirap, ganyan ang tingin sa sardinas. Pero hindi lang nakaambang tumaas ang presyo ng murang pang-ulam na ito, namemeligro din na mawala ang malaking bahagi ng mismong supply. Mula sa Zamboanga City, magbabandila si David Santos. Ilang araw nang hindi pumapalaot ang mga mangingisdang ito, pinatigil ng mga may-ari ng fishing boat. Nalulugi na daw kasi dahil sa taas ng presyo ng diesel. Sa mahigit na 100 ng fishing operators dito sa Zamboanga City, nang gagaling ang karamihan ng supply ng isdang tamban na ginagawang sardinas. If you operate at loss, it will shorten the lifespan of your company. So it's better to stop. At least your operating loss would be minimal. Nang linggo-linggong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo, nadagdagan ng 75% ang gastos ng mga fishing at sardine canning company. Dalawa ang remedyong nakikita nila. Una, humingi ng incentive o fuel subsidy sa gobyerno. Pangalawa, itaas ang presyo ng tamban na masasabay sa pagtaas ng labor at presyo ng lata. Hanggat hindi raw naaksyonan ang problemang ito, tuloy din ang tigil operasyon ng mga kumpanya. Pag nagkataon, 80% ng sardine supply ng buong Pilipinas ang maapektuhan. Dagdag na sakit na ulo ito sa pamahalaan dahil mawawala na ang isa sa pinakamurang pagkain ng ordinaryong Pinoy. Mga consumer, baka wala na makuwang murang product, finished product on the shelves kasi mawawala silang stocks. So it's a domino effect, and at the same time, walang operations and canning, saan mo lalagay mga employee nila. Namemeligrong mawala ng trabaho ang may 40,000 empleyado, kabilang ang mangingisdang si Mang Jory. Masakit mawalan ng trabaho. Ito lang ang trabaho ang alam namin. Hindi pa nga kami sigurado sa ngayon kung anong mangyari sa amin. Para sa Bandila, David Santos, Zamboanga City.